Hi, ate. Bungad ng kapatid kong si Mateo habang may ngiti sa kanyang mga labi. Pagkapasok ko pa lamang sa aming munting tahanan, agad kong naramdaman ang kakaibang ganang loob dahil sa kanyang masiglang pagbati. Kamusta? Tanong niya. Ayos naman po, pagod lang, sagot ko habang dahan-daang umupo sa lumang upuang kawayan na ibinigay sa amin ng aming binatang kapitbahay. Sa totoo lang, kanina ay sobrang bigat ng pakiramdam ko, pagod na pagod at parang nauubusan ng lakas. Ngunit nang makita ko ang ngiti ng kapatid ko, tila nabawasan ang lahat ng iyon. Dalawa na lang kaming magkasama sa buhay. Sabay na pumanaw ang aming mga magulang dahil sa sakit na COVID-19. Noong una, napakahirap tanggapin ang lahat, pero si Mateo ang naging sandigan ko. Sa kabila ng lahat, sa kanya ako humuhugot ng lakas kaya kahit mahirap, pinipilit kong kayanin ang bawat araw. May mga kamag-anak naman kami, pero syempre, hindi ko gustong maging pabigat sa kanila. Mukhang pagod ka, ate ah. Sandali lang, kukuha ako ng juice para sa'yo. Masigla siyang tumakbo papunta sa kusina. Naiwan akong nagtataka habang pinagmamasdan siya. Saan kaya siya kumuha ng pambili ng juice, tanong ko sa sarili. Mahal pa naman ng mga bilihin ngayon, lalo na ang juice. Saglit lang, bumalik na siya, may dala ng baso ng juice at ilang tinapay. Merienda na tayo, ate, masigla niyang sabi habang iniaabot ang pagkain. Saan galing ito? Tanong ko, na agad na nagpawala ng ngiti sa kanyang mukha. Napansin kong umiwas siya ng tingin. Mateo, tinatanong kita, seryoso kong dagdag. Tsaka nga pala, bakit alas 5 pa dapat ang uwi mo? Bakit nandito ka na? This time, hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Napakamot siya sa ulo at napangiwi. Ate, kasi nag-absent ako. Masama ko siyang tiningnan. Mateo naman. Napabuntong hininga ako. Sorry, ate. Extra kasi ako sa ginagawang bahay dyan sa kanto. Sayang kasi, malaki ang bayad. Hindi ako makapaniwala. Tinitigan ko siya ng matagal. At kailan mo pa sinuway ang mga utos ko? Tumayo ako ng may inis. Pagod na nga ako sa trabaho, tapos ganito pa ang madadatnan ko. Mateo, kaya nga ako nagtatrabaho ng mabuti para makapag-aral ka ng maayos. Tapos ngayon, nag-a-absent ka at ganyan ang idadahilan mo. Kulang pa ba ang pinapadala ko sa'yo? Sunod-sunod siyang umiling. Hindi naman sa ganoon, ate. Gusto ko lang talagang makatulong. Nakikita ko kasing nahihirapan ka na, kahit hindi mo sabihin. Ayokong maging pabigat, lalo na't alam kong kaya ko namang magtrabaho. Napahinto ako sa sinabi niya. Tinitigan ko siya ng maigi. 18 anyos pa lang siya, pero sa tindig at kilos niya, parang mas matanda siya sa edad niya. Graduating na siya ng senior high school, at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit pinagsusumikapan ko ang trabaho. Alam kong magastos ang kolehiyo, pero handa akong gawin ang lahat para maipagpatuloy niya ang pag-aaral. Sinabi ko bang magtrabaho ka? Malumanay kong tanong. Ang gusto ko, mag-aral ka ng maayos, Mateo. At kung gusto mo talagang makatulong, magtapos ka ng pag-aaral at humanap ng magandang trabaho. Bahagya siyang yumuko. Hindi naman ako matalino, ate. Dapat nga ikaw ang nag-aaral sa ating dalawa. Sayang ka kasi, ikaw ang matalino. Napahinto ulit ako. Ilang beses na naming napag-usapan ang bagay na ito. Hanggang high school lang ang natapos ko, pero ayos na sa akin iyon. Ang mahalaga, maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Mateo, nasa diskarte yan, sabi ko habang nilalapitan siya. Marahan ko siyang tinapak sa balikat. Basta, huwag ka nang mag-absent ulit, ha? Sabihin mo kung kailangan mo ng pera, gagawan ko ng paraan. Napangiti siya ng bahagya. Mahal kita, ate. Napasinghap ako sa gulat nang bigla siyang magseryoso. Pagkatapos, niyakap niya ako ng mahigpit. Kahit nagtataka, masuyo ko pa rin iyong tinugon. Kumain na nga tayo, sabi ko habang hinayla siya paupo. Sinimulan naming kainin ang mga dala niyang pagkain. Paminsan-minsan, paimpol ko siyang tinitingnan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba, pero higit sa lahat, naroon ang pagmamalaki ko sa kanya. Para bang may kakaiba kay Mateo. Napansin kong masyado siyang seryoso ngayong gabi. Pagkatapos naming maghapunan, agad siyang nagpaalam na magbabasketball daw kasama ang kanyang mga kaibigan. Kahit may nararamdaman akong kaba, pinayagan ko pa rin siya. Wala naman akong nakikitang dahilan para pagbawalan siya. Mabait at responsable ang kapatid ko. Kahit lalaki siya,
Sanay siya sa gawaing bahay, kaya wala talaga akong reklamo sa kanya. Manang-mana siya kay tatay, masipag at maasahan. Umuwi ka rin ng alas 9 paalala ko. Opo, ate, mabilis niyang sagot bago lumapit sa akin at magaan akong hinalikan sa pisngi. Pagkatapos, nagtatakbo na siyang palabas ng bahay. Naiwan akong napapailing habang pinagmamasdan ang kanyang likuran. Pagkapasok ko sa silid, biglang nagring ang cellphone ko. Nang tignan ko kung sino ang tumatawag, si Sofia lang pala. Napairap ako habang naupo sa katra at sinagot ang tawag. Oh, ano na namang tsismis mo? Bungad ko kaagad sa kanya. Si Sofia ay kasamahan ko sa trabaho, kaya imposible namang nami-miss niya ako. Kilala ko na rin siya bilang isang certified chismosa. Miss din kita, friend, sagot niya nang may halong sarcasmo. Mahina akong natawa sa sagot niya. Loka, ano ngang sadya mo? Tanong ko habang kinakalikot ang laylayan ng kumot. Siyempre, tungkol ito sa yummy at guwapong anak ni Don Er. Napapabalitang magpapakita raw siya bukas sa mall, aniya sabay tili. Kaagad kong inilayo ang cellphone sa tainga ko at mariing napapikit. Ang tinis kasi ng boses niya, parang sumaksak sa tenga ko. Pero, sa totoo lang, hindi ko pa nakikita ang tinutukoy niyang anak ni Don Er. Sa mga larawan lang ako nakakakita ng mukha nito. Si Sofia lang ang may personal na encounter sa kanya dahil mas matagal na siya sa trabaho. Ako naman ay bago pa lamang bilang housekeeping staff sa mall. Ano naman ngayon? Importante ba yun? Tanong ko habang napapanguso. Talagang walang kwenta ang mga chismis niya, gaya ng dati. Kaya importante yun kasi kapag nakita mo siya, promise, gaganahan kang magtrabaho, sagot niya nang may kasamang tawa. Sus, ang dami mong alam, sagot ko nang may halong inis. At isa pa, napapabalita rin na next month daw, tataasan ulit ni Don Emilio Guzman ang sweldo natin, dagdag niya. Bigla akong napaayos ng upo sa narinig. Sigurado ka ba dyan? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Oo, Day. Alam mo naman si Don Emilio. Napakabait nun, at mukhang wala na rin siyang mapaglagyan ng mga pera niya, sagot niya habang tumatawa. Napangiti ako sa sinabi niya. Sa lugar namin, kilalang kilala si Don Emilio hindi lang dahil sa kanyang kayamanan kundi pati na rin sa kanyang kabutihan. Napakamatulungin niya, at halos lahat ng tao rito ay sa kanya lumalapit tuwing may problema. Ang alam ko, sa dulo ng village siya nakatira, pero ang anak niya ay bihirang magpakita rito. Marahil ay nasanay na itong manirahan sa ibang bansa. Yayamanan talaga. Marami pa kaming napag-usapan ni Sofia bago siya tuluyang nagpaalam. Ako naman ay nagdesisyon ng matulog. Hindi ko nahihintayin si Mateo dahil alam kong umuwi naman siya sa tamang oras. Pero, mali pala ang akala ko. Bigla akong nagising, pawisan at hinihingal. Sapo ko ang dibdib habang naupo sa gilid ng kama. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang masamang panaginip na iyon. Relax, Isabella. Panaginip lang yun. Okay, bulong ko sa sarili habang pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim, saka tumayo at lumabas ng silid. Napatingin ako sa orasan na nakasabit sa dingding, alas 12 na ng gabi. Siguro naman ay nakauwi na si Mateo. Napagpasyahan kong puntahan ang kanyang silid upang tiyakin kung naroon na siya. Isa siya sa mga nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, kaya't umaasa akong makita siya upang maibsan ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Ngunit ganoon na lamang ang kaba ko nang tumambad sa akin ang bakanteng kama. Wala si Mateo. Mateo, tawag ko habang nagmamadaling hinanap siya sa buong bahay. Pinuntahan ko ang kusina, pati na rin ang banyo, ngunit wala akong makitang bakas niya. Akma na sana akong babalik sa aking silid upang kunin ang cellphone ko nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo. Diretso siyang naupo sa sofa, tila walang pakialam sa presensya ko. Tulala siya, at parang may mabigat na iniisip. Ngunit hindi iyon ang agad na nakaagaw ng atensyon ko. Napako ang mga mata ko sa mga hawak niyang alahas at sa mga mantsa ng dugo sa kanyang damit. Mateo, ano bang nangyayari sa iyo? Tanong ko habang kinakabahang lumapit sa kanya. Nanatili siyang tulala, nanginginig, at halatang hindi mapakali. Mateo, ano ba? Sumagot ka nga. Itinaas ko na ang boses ko, ngunit nanatili siyang walang kibo. Ang mukha niya ay walang ekspresyon, parang wala siya sa sarili. Ano yang mga dala mo? At ano yang mga mantsa sa damit mo? Tanong ko ulit, mas madiin na ngayon.
Tinapak ko siya sa balikat, ngunit hindi pa rin siya gumalaw. Ramdam ko na ang takot na unti-unting bumabalot sa dibdib ko. Isa pang malakas na tapik ang ginawa ko, at sa wakas ay nilinggan niya ako. Ate, mahina ang kanyang tinig, tila nagulat pa siya nang makita ko. Bigla niyang binitiwan ang mga hawak niya at mabilis akong niyakap. Napasinghap ako nang maramdaman ang kanyang panginginig at maamoy ang malansa niyang katawan, amoy ng sariwang dugo. Sorry, ate, hindi ko po sinasadya, paulit-ulit niyang sinasabi habang nanginginig ang boses niya. Ramdam ko ang matinding takot sa kanyang mga salita at kilos. Hindi ko po sinasadya, ate, muli niyang ulit habang umiiling at humahagulgol. Naguguluhan man ako sa mga nangyayari, pilit kong kinalma ang sarili ko. Alam kong walang mangyayari kung pareho kaming magpapadala sa takot. Huminga ako ng malalim bago siya dahan-daang ainal-alayan paupo. Ano bang nangyari, bunso? Tanong ko sa kanya, mahina ang boses ko upang hindi siya lalong mataranta. Malikot ang kanyang mga mata, halatang balisa, at patuloy pa rin siyang umiiyak. Tila may kinatatakutan siya na hindi niya masabi. Basta, ate, kung ano man ang mangyari, mahal na mahal kita, bigla niyang sabi, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Hindi ko na nagawang magsalita. Ramdam ko ang kaba at kutob sa dibdib ko, ngunit pilit kong pinapakalma ang sarili. Iniisip ko na sana mali ang hinala ko. Mabait ang kapatid ko. May tiwala ako sa kanya. Malapit nang sumapit ang umaga, ngunit nanatili akong gising. Pinagmasdan ko ang kapatid kong mahimbing na natutulog sa tabi ko. Mabuti na lamang at naaya ko siyang dito matulog sa aking silid. Kanina pa siya balisa, at halos pilitin ko pa siyang magpalit ng damit upang maging mas komportable. Napangiti ako, ngunit mapait. Mabait ang kapatid mo, Isabela. Hindi siya gagawa ng anumang ikasasama mo, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Sa kabila ng lahat, niyakap ko siya ng mahigpit bago ko ipinikit ang mga mata. Pagdilat ko, ingay mula sa kapitbahay ang gumising sa akin. Pupungas-pangas akong bumangon. Sobrang sakit ng ulo ko, marahil dahil sa konting oras lamang na naitulog ko. Ngunit ang antok na nararamdaman ko ay biglang naglaho nang mapansin kong bakante na ang higaan kung saan nakahiga si Mateo kanina. Muli akong kinabahan habang bumabalik sa isip ko ang itsura niya kagabi. Mateo, tawag ko habang nagmamadaling lumabas ng silid. Ngunit tulad ng nangyari kagabi, wala rin siyang bakas sa loob ng bahay. Pagdating ko sa kusina, napansin ko ang isang puting papel na nakapatong sa lamesa, may kasamang puting sobra. Nangangamba ngunit nagtataka, nilapitan ko ito at dahan-daang kinuha. Halos manginig ang mga kamay ko habang binabasa ang nakasulat sa papel. Dear ate, sana kapag nalaman mo ang totoo, matanggap mo pa rin ako bilang kapatid mo. Sorry kung sumuwi na naman ako. Mahal na mahal kita, ate, at huwag ka pong mag-alala dahil magkikita pa naman tayo, hindi pa lang sa ngayon. Basta, palagi mong iingatan sana ang sarili mo at isa lang pong hiling ko na sana pagkatapos mong basahin to, sana umalis ka na dyan at magpakalayo-layo. Gamitin mo po ang perang iniwan ko sa'yo para makapagsimula ka ng bago. Mateo, matapos kong basahin yun ay namalayan ko na lang na umiiyak na pala ako. Anong ibig sabihin nito, Mateo? Gamit ang nanginginig na kamay ay binuksan ko ang sobra at halos matamba ako sa gulat nang makita ang libo-libong pera doon. Ano? Saan to nakuha ni Mateo? Windang pa rin sa mga nangyayari kaya't iniwan ko sa lamesa ang sobra at papel. Agad akong nagtungo sa silid ni Mateo pero wala talaga siya doon. Kahit ang mga damit niya'y wala. Kaagad kong kinuha ang cellphone ko para tawagan siya pero mukhang naka-off ang phone niya. Ilang beses ko pa ring sinubukang tumawag pero wala talagang sumasagot. Ano ba itong pinaggagawa mo, Mateo? Nanghihina akong umupo. Nanlalabo na rin ang mga mata ko sa mga luhang gustong pamatak. Gulong-gulo na ako sa mga nangyayari nang tumunog ang cellphone ko ay kaagad ko iyong kinuha sa pag-aakalang si Mateo pero hindi pala, si Sofia lang pala. Wala sana akong balak na sagutin yun pero hindi ko alam kung bakit may nag-uudyok sa akin na sagutin yun. Hello, Sofia, matamlay na bungad ko sa kanya. Bakit hindi ka pumasok? Tanong kaagad niya. Oo nga pala, sa kakaisip ko sa kapatid ko nakalimutan kung may pasok nga pala ako ngayon. Mabuti na ring hindi ka pumasok, seryosong dagdag nito. Napaayos naman ako ng upo. Bakit? Wala na si Don Erha. Feeling ko ay nabingi ako sa narinig. Ano?
Pinasok daw nung magnanakaw ang bahay niya kagabi. Nilimas lahat ng alahas, at nanlaban daw siguro kaya nabaril. Basag ang boses ng kausap ko sa kabilang linya, halos hindi na niya maituloy ang kanyang sinasabi. Ako naman ay napatakip sa bibig, hindi makapaniwala sa narinig. Paanong? Hating gabi daw kagabi nangyari yun. 2 gwardyang nagbabantay sa mansyon, pinukpok ng baril kaya nawalan ng malay. Kaya naman malayang nakapasok ang mga walang hiya, patuloy niya, habang ako'y tulala at unti-unting nadarama ang malamig na kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, ngunit bigla kong naalala si Mateo, ang mga dala niyang alahas kagabi, pati na ang mga mantsa ng dugo sa kanyang damit. Kinuha daw lahat ng alahas at pera, dagdag niya. Sa puntong iyon, tuluyan na akong napaiyak. Mariin akong napapailing, pilit na itinatanggi sa sarili ko ang mga naiisip. Hindi. Imposibleng magagawa yun ng kapatid ko, mahina kong bulong sa sarili. Nagkataon lang siguro. Oo, nagkataon lang. Pero bakit nga ba may mga mantsa siya ng dugo kagabi? At saan galing ang mga alahas na dala niya? Ang nakakainis pa, Isabela, maraming CCTV sa mansyon, pero lahat naka-off. Halatang pinagplanuhan ng maigi, patuloy ng kausap ko. Ngunit habang nagsasalita siya, ako naman ay abala sa pagtatanggol kay Mateo sa aking isipan. Pero nasaan ka nga ba talaga, Mateo? Tahimik kong tanong sa sarili. Buwisit ang mga magnanakaw na yun. Sana mahuli sila. Doble sana ang parusang bumalik sa kanila. Napakabait ni Don Emilio. Buong buhay niya ay inilaan niya sa pagtulong sa kapwa. Pero bakit siya pa? Bakit kailangang siya pa ang dumanas ng ganito? Bakit hindi na lang ang mga masasamang tao? Hindi ko na nagawang pakinggan pa ang mga sumunod niyang sinabi. Kaagad kong pinutol ang tawag dahil hindi ko na kayang marinig pa ang iba. Sobrang bigat na ang nararamdaman ko, ang biglaang pag-alis ni Mateo, ang mga alahas at perang iniwan niya, at ang nangyari kay Don Emilio Guzman. Para bang sisubog na ang ulo ko sa bigat ng lahat ng ito. Kailangan kong makita si Mateo. Kailangan naming mag-usap. Agad akong tumayo at nagtungo sa aking silid. Nag-ayos ako ng sarili, pilit na pinapakalma ang aking isipan. Pagkatapos ay nilinisan ko ang bahay, umaasang makapag-iisip ako ng maayos habang ginagawa ito. Ngunit sa bawat sulok ng bahay, parang naririnig ko pa rin ang mga balita tungkol kay Don Emilio. Sa labas, hanggang sa kanto, usap-usapan ang nangyari, kalat ito sa telebisyon, maging sa radyo. Kahit ayaw kong pakinggan, hindi ko ito maiwasan. Kahit saan ako magpunta, iyon ang naririnig ko. Nasaan ka na ba, Mateo? Tanong ko sa sarili habang pagod na naupo sa isang carinderia malapit sa amin. 6:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin akong bakas na makita siya. Halos lahat ng lugar na madalas niyang puntahan ay napuntahan ko na rin, ngunit wala pa rin. Napagpasyahan ko na lamang na umuwi. Kung hindi ko siya makikita rito, baka nasa Maynila siya. Sa isiping iyon, dali-dali akong bumalik sa bahay. Kahit nagugutom, mas pinili kong mag-empake ng gamit. Kung nagtatago si Mateo, sigurado akong nagpakalayo-layo na siya. Pagkatapos kong maayos ang mga gamit ko, bumalik ako sa kusina upang kunin ang iniwang liham ni Mateo at ang perang kasama nito. Wala akong ipon, kaya iyon muna ang gagamitin ko. Ngunit ipinangako ko sa sarili ko na babayaran ko rin ang perang iyon balang araw. Kaagad kong isinilid ang mga iyon sa bag. Palabas na sana ako ng kusina nang biglang bumukas ang pintuan. Napalingon ako, at tumambad sa akin ang 5 armadong lalaki. Kaagad nilang nilaibat ng tingin ang paligid, at nang mapansin nila ako, natatakot akong napatras. Mahigpit kong hinawakan ang bag na dala ko, nanginginig ang buong katawan ko. Sino kayo? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Ang isa sa kanila, na tila leader, ang sumagot. Ikaw ang kapatid ni Mateo Santos. Nasaan siya? Galit niyang tanong, ang mga mata niya'y nanlilisik. Hindi ko alam, sagot ko, pilit na pinaninindigan ang sinabi ko. Ngunit hindi sila naniniwala, may malaking kasalanan ang kapatid mo, miss. Kaya kung ako sa'yo, ilabas mo na siya, banta ng leader habang unti-unti silang lumalapit sa akin. Natatakot akong umatras habang mahigpit kong hawak ang bag ko. Hindi ko nga alam kung nasaan siya, senggal ko, ngunit ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Mariin akong tinitigan ng leader, at sa mga mata niya, alam kong hindi sila aalis nang hindi nakukuha ang gusto nila. Halos sabay-sabay silang napailing.
Boss, wala raw rito, saad ng lalaking malaki ang tiyan. Mula sa likuran nila, pumasok ang isang makisig na lalaki na agad nagbigay ng kakaibang presensya. Mayroon siyang nakakatakot na aura, ang kanyang mga kilay ay magkasalubong, ang kanyang mga mata ay itim na itim at tila tumatagos ang tingin sa akin, at ang kanyang panga ay bahagyang nakaigting, waring pilit pinipigil ang galit. Brenna Santos, tanong niya, ang boses niya ay mababa at nakakapanginig ng laman. Siguro naman nakikilala mo ako. Mariin akong napalunok habang dahan-daang tumingala sa kanya. Napakatangkad niya, at ang presensya niya ay tila bumalat sa buong paligid. Alejandro Guzman. Halos pabulong kong sambit, nanginginig ang boses ko. Hindi ako maaaring magkamali, anak siya ni Don Emilio Guzman. Bigla siyang ngumisi, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagdala ng ginhawa. Sa halip, lalo lamang akong natakot. I'm glad you know me, aniya, malamig ang tono. Pagkatapos, muling bumalaysik ang kanyang mukha. Ngayon, tatanungin ulit kita, nasaan ang kapatid mo? Hindi ko nga kasi alam, sagot ko, pilit na itinatago ang takot sa aking boses. Ngunit bago pa ako makapagpaliwanag, bigla niyang hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Aray, malakas kong daing, napapikit ako sa sakit. Ang pinakakinaiinisan ko ay ang mga taong nagsisinungaling, malamig niyang sabi habang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Halos tumama na sa mukha ko ang mainit ngunit mabango niyang hininga. Lalo niyang hinigpitan ang hawak niya sa braso ko, at ramdam ko ang puot sa kanyang mga mata. Pinatay ng kapatid mo ang aking ama, kaya dapat lang napagbayaran niya ang ginawa niya. Ano, bulalas ko, habang naiiyak akong umiling. Kahit naisip ko na iyon kanina, hindi ko pa rin matanggap. Hindi iyon magagawa ng kapatid ko, sigaw ko, pilit na ipinagtatanggol si Mateo. Sinubukan kong kumawala sa mahigpit niyang pagkakahawak, ngunit mas lalo lamang humigpit ang kapit niya, dahilan upang mas sumakit ang braso ko. At bakit? Gaano mo kakilala ang kapatid mo? Kriminal ang kapatid mo, madiin niyang sabi, ang boses niya ay puno ng galit. Halos manlamig ang buong katawan ko sa mga narinig ko. Pakiramdam ko'y sinapian ako ng kung ano, dahil bago ko pa napigilan ang sarili ko, malakas kong sinampal si Alejandro. Sa lakas ng sampal ko, rinig ito sa apat na sulok ng bahay. Agad ding pamaling ang mukha niya, at kasabay noon ang paghinga ng malalim ng kanyang mga tauhan na tila nagulat din sa aking ginawa. Nang muli siyang bumaling sa akin, takot akong napatras. Mas lalo pang dumilim ang kanyang aura, at ang kanyang pisngi ay bahagyang namumula. Mariin akong napapikit, handa na sa maaaring gawin niyang ganti. Ngunit sa halip na saktan ako, lalo lamang niyang hinigpitan ang hawak niya sa braso ko, dahilan upang mapadaing muli ako. Nang iminulat ko ang aking mga mata, halos mapaso ako sa mga titig niya. Ang mga mata niya ay puno ng galit, at tila ba sinasabi nito na wala akong ligtas. Kung hindi mo mahahanap ang kapatid mo, mas mabuti pang ikaw na lang ang magbayad sa mga kasalanang ginawa niya, malamig niyang sabi bago niya marahas na binitiwan ang braso ko. Sa lakas ng pagkakabitiw niya, bumagsak ako sa sahig. Tinalikuran niya ako at hinarap ang kanyang mga tauhan. May sinenyes siya sa mga ito bago tuluyang lumabas ng bahay. Dahil sa lakas ng pagkakabagsak ko, hindi ako agad nakatayo. Ngunit hindi rin ako binigyan ng pagkakataon ng kanyang mga tauhan. Kaagad nila akong nilapitan, sapilitang itinayo, at kinaladkad palabas ng bahay. Madilim na ang paligid, at wala ni isang kapitbahay akong makita. Malabo akong makahingi ng tulong. Saan niyo ako dadalhin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ngunit nanatili silang tahimik, hindi man lang ako sinagot. Sa di kalayuan, nakita ko ang 3 itim na kotse na nakahinto. Isa sa mga iyon ang nilapitan namin. Binuksan ng isa sa kanila ang pinto, at sa pilitan nila akong itinulak papasok sa loob. Kaagad kong nayakap ang sarili ko nang maramdaman ang lamig sa loob ng sasakyan. Madilim dito, ngunit ramdam ko ang presensya ni Alejandro. Alam kong nasa gilid ko lang siya, tahimik ngunit nakakatakot. Sa takot ko sa kanya, nagsumiksik ako sa gilid ng bintana, pilit na binabawasan ang espasyo sa pagitan namin. Impit akong nananalangin, umaasang sana ay walang masamang mangyari sa akin. Ngunit alam kong imposible iyon. Ramdam ko ang matinding galit ni Alejandro kanina. Alam kong kung saan man niya ako dadalhin, kapahamakan lamang ang naghihintay sa akin. Nasaan ka ba?
bunso, tahimik kong tanong sa sarili ko, habang pinipigilan ang pagluha. Sana nandito ka para maipagtanggol mo ang sarili mo. Sa sobrang lalim ng aking pag-iisip, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako nang biglang huminto ang kotse. Kasabay ng paghinto nito ay ang malakas na pagbukas ng pinto sa gilid ko. Bago pa man ako makagalaw, marahas na hinayla ni Alejandro ang braso ko. Hindi na lang ako humangal kahit halos kaladkarin na niya ako palabas ng sasakyan. Tahimik na lang akong nagmamasid sa paligid, pilit na inuunawa kung nasaan kami. Napapalibutan kami ng maraming malalaking puno at masukal na damuhan. Ang mga talahib ay nagtataasan, at ang paligid ay tila napakalayo na sa kabihasnan. Napansin ko rin na wala na ang mga tauhan niyang kasama kanina, kami na lamang dalawa ang naglalakad ngayon. Tumigil kami sa harap ng isang malaking itim na gate. Hinayla niya ako palapit doon, at may binigkas siyang salita na hindi ko maintindihan. Kaagad namang bumukas ang gate, at kahit natatakot ako, hindi ko maiwasang humanga. Iba talaga ang mayayaman, ang mga gamit nila ay makabago at high-tech. Pagpasok namin, bumungad sa akin ang malawak na bakuran. Ang damo ay tila perpektong inalagaan, at sa di kalayuan ay naroon ang isang napakalaking tore. Habang papalapit kami, kusa itong bumukas, na para bang sumasalubong sa amin. Patuloy niya akong hinayla papasok, at hindi siya tumigil hanggang sa makarating kami sa hagdanan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, hindi lamang dahil sa takot kundi dahil sa kaba kung ano ang naghihintay sa akin. Malawak ang pasilyo sa loob ng tore, ang mga dingding ay malinis, ngunit ang katahimikan ay nakakapangilabot. Marami kaming nadaan ng mga pintuang nakasara, at bawat isa ay tila may itinatagong lihim. Sa pinakadulo ng pasilyo, tumigil kami sa harap ng isang itim na pintuan. Walang alinlangan niya itong binuksan, at agad akong sinalubong ng magulong silid. Ang lugar ay maliwanag, kaya kitang-kita ko ang tambak ng mga gamit na halos lahat ay balot ng alikabok. Aray, impit kong daing nang bigla niya akong itinulak papasok. Tumama ang tuhod ko sa magaspang na sahig, at ramdam ko ang kirot na dulot nito. Ikaw ang magdudusa sa ginawa ng kapatid mo, lalo na't ayaw mong ituro kung nasaan siya, galit niyang sabi. Ang boses niya ay malamig at puno ng puot. Pilitan akong tumayo. Pilit na nilalabanan ang takot na nararamdaman ko. Matapang kong sinalubong ang matalim niyang mga tingin. Hindi iyon magagawa ng kapatid ko. Kung meron mang masama rito, ikaw iyon. Basta-basta ka na lang nagbibintang, mariin kong sagot, pilit na pinaninindigan ang paniniwala ko. Bigla siyang natawa, ngunit ang tawa niya ay puno ng pangungutya. Sige nga, kung walang kasalanan ng kapatid mo, nasaan nga siya ngayon? Bakit bigla siyang nagtago? Tanong niya, habang nanunuri ang kanyang mga mata. Naiiling akong umiwas ng tingin, pilit na itinatago ang lungkot at takot na nararamdaman ko. Hindi ko alam, mahina kong sagot. At saka wala naman kayong pruba. Mabait ang kapatid ko, kaya naniniwala akong hindi niya iyon magagawa. Bahagya siyang tumango, ngunit ang kilos niya ay tila may bahid ng pagkabaliw. Pruba, gusto mo ng pruba, aniya, ang tinig niya ay puno ng panunuya. Humakbang siya palapit sa akin, at bago ko pa magawang umatras, muli niyang hinaklit ang braso ko. Hintayin mong magkakaroon ako ng matibay na ebidensya, Brenna. Iyon lang, madiin niyang sabi bago niya ako tinalikuran. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, may binitiwan pa siyang mga salitang lalong nagpahina sa akin. Ipanalangin mong hindi ko matagpuan ang kapatid mo, dahil mas matindi pa ang gagawin ko sa kanya kaysa sa ginawa niya sa daddy ko. Naiwan akong nakaupo sa maduming sahig, hilom sa luha ang aking mga mata. Hinayaan ko na lamang lamunin ako ng antok habang iniinda ang sakit ng katawan at ang gutom na nararamdaman ko. Nang magising ako kinaumagahan, mataas na ang sikat ng araw. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa aking mukha, at agad kong naramdaman ang kirot sa bawat bahagi ng aking katawan. Aray, impit kong daing habang pilit na bumabangon mula sa sahig. Noon ko naalala kung nasaan ako, nasa poder ako ni Alejandro Guzman, at wala akong ideya kung ano ang balak niyang gawin sa akin. Bakit niya ako dinala rito kung hindi niya naman ako papatayin? Tahimik kong tanong sa sarili. Balak niya ba akong pahirapan hanggang sa unti-unti akong mamatay? Mariin akong napailing, pilit na itinataboy ang mga negatibong naiisip ko. Hindi pwede. Kailangan kong makita si Mateo. Kailangan niyang linisin ang pangalan niya. At higit sa lahat,
Kailangan kong mabuhay upang makatulong sa kanya. Kaagad kong nilapitan ang pinto at ganun na lang ang sayang naramdaman ko nang mapagtantong hindi iyon nakalock. Dahan-dahan ko yung pinahihit at bukas nang mabuksan ko ay kaagad akong lumabas. Tahimik ang buong paligid, marahan ang bawat hakbang na ginawa ko hanggang sa makarating ako ng hagdan. Marahan lang din ang bawat hakbang ko pababa ng hagdan. Pero nang makarating ako sa sala ay tila bang nalaho ang sayang nararamdaman ko kanina nang makitang prenteng nakaupo doon si Alejandro na tila ba inaasahan nang makita ako. Trying to escape, mapang-uyam niyang tanong. Pilyo siyang napangisi bago tumingin sa malaking flat screen na TV. Ako naman ay halos mamatay na sa hiya nang makita kung anong pinanunood niya. CCTV yon sa hallway sa taas at kitang-kita doon kung papaano ko daang-daang maglakad pababa ng hagdaan. Ini-stop niya yung video at tumayo palapit sa akin habang pilyo pa ring nakangisi. You can't run away from me, Brenna, aniya habang seryosong nakatingin sa akin. Napupuno ng CCTV ang bawat sulok ng bahay ko. Ano bang plano mo sa akin? Wala kang mapapala sa akin, hindi mo ako magagamit sa kapatid ko dahil hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Maybe yes, tumigil siya sa harap ko, kaharap ko na ngayon ang dibdib niya, kailangan ko pang tumingala para lang matignan siya, siguro nga hindi kita magagamit para palabasin ang kapatid mo dahil kayang-kaya ko siyang ipahanap sa mga tauhan ko. Kung ganun, anong balak mo sa akin? Kinakabahan akong napaatras nang makita ang pagngisi niya, yung katawan mo ang gagamitin ko. Tatakat akong lumayo ako pero nagpatuloy lang siya sa paglapit sa akin, huwag kang lalapit. Walang epekto, sa halip na magalit ay tila lalo siyang natuwa sa nakikitang reaksyon ko. Nang magkaroon ako ng pagkakataon ay mabilis akong tumakbo, lalo na't bukas ang pintuan pero bago pa man ako makalapit doon ay nahuli niya na ako at binuhat na para bang isang sako. Ibaba mo ako, pilit nagpupumiglas at pinagsususuntok ko ang kanyang likod pero parang wala lang yun sa kanya. Ang sama-sama mo talaga. Ibaba mo ako. Tulong. May isasama pa ako. Brenna, just watch. Pirma na papitlag ako ng malakas niyang aipatong ang ballpen sa ibabaw ng lamesa. Dito niya ako dinala sa library niya. Ayoko nga sabi, nakipaglaban na ako ng tingin sa kanya, baliw na nga yata siya. Pinagbibintangan niyang kapatid ko ang pumatay sa kanyang ama tapos ngayon gusto niyang asawahin ako, pinipilit niyang pirmahan ko ang marriage contract oras na pirmahan ko iyon ganap na kaming mag-asawa na ayaw kong mangyari. Brenna, ano ba, tila nauubos ang pasensya niya, pipirmahan mo ba yan o huhuberin kita? Ang sama-sama mo talaga. Oo alam ko yun. Galit na sanggal niya, kaya huwag mong sinasagad ang pasensya ko, babae, muli niyang inilapit sa akin ang papel. Now, sign it, at dahil nakakatakot na siya kaya sinunod ko na lang ang gusto niya. Alejandro's point of view ilang araw nang nakakalipas na ilibing ng lahat si Daddy pero ang mga pumatay sa kanya malaya pa rin at siguradong winawaldas ang perang ninakaw sa kanya. Nung araw na malaman kang nangyari kay Daddy halos mapatay ko ang mga bodyguard niyang walang kwenta na kapagtatakang lahat ng CCTV naka-off may nahagip naman sa CCTV na nakalagay sa poste 3 lalaki iyon yung 2 hindi nakunan ng mukha ang tanging nakunan ay mukha ni Mateo Santos kapatid ni Brenna Santos na kasalukuyang housekeeping sa mall na pagmamayari ni Daddy ang 2 kasama ni Matian nakahubad tanging siya lang nakadamit na puro man siya ng dugo. Pinakiusapan kang humahawak sa kaso ni Daddy na huwag na munang ilalabas ang kopya ng CCTV saka na lang kapag nahuli na si Mateo kailangan niyang mahuli sa madaling panahon para malaman na rin namin kung sino pang mga kasama niya ako at ang humahawak lang sa kasa ang nakakaalam ayokong dumugin ng mga taong magkapatid na Santos hindi ko alam pero malakas din ang kutob ko na malaking maitutulong ni Mateo at ang kapatid niya ay mas maganda na nasa poder ko. Si Brenna siya ang sasalo ng galit na nararamdaman ko ngayon sa last will and testament ni Daddy nakalagay na kailangan ko munang may kasal para makuha ang iniwanan niyang pamana sa akin at ang kalahati nun ay mapupunta sa mga foundation at dahil nasa poder ko naman ng dalaga kaya siya na lang napili kong gawing asawa siya ang kapalit sa kasalanang ginawa ng kapatid niya Brenna point of view pagod akong naupo katatapos ko lang Mang Gomez sa likod ng mansyon. Ang buwisit kasing lalaki na yun, hindi naman nabanggit na balak pala akong gawing katulong. Mabuti na lang talaga't sanay ako magbanat ng buto kaya ayos lang ang mga pinagagawa niya. Kaya niya rin pala ako pinapirma ay para makuha ang mana niya daw. Wala naman yun sa kaso sa akin. May usapan kami na pag nahanap ko ang kapatid ko, patutunayan namin sa kanya na walang kasalanan ang kapatid ko.
Nangako rin naman siya na hindi niya sasaktan ng kapatid ko at iyon ang panghahawakan ko kaya hindi ako sumusuway sa mga utos niya pero labas doon ang katawan ko. Ano siya? Sineswerte. Mag-aalas 8 na. Katatapos ko lang magluto ng hapunan at siguradong padating na ang lalaking yun. Hindi nga ako nagkakamali dahil maya-maya lang ay rinig ko na ang paghinto ng sasakyan niya. Kaagad na akong nag-abang sa pintuan para salubungin siya, iyon kasi ang utos niya, ang pagsilbihan siya mula ulo hanggang paa. Napakasenyorito. Nang bumukas ang pinto ay umayos ako ng tayo, muntik pa akong matulala dahil sa taglay niyang kagwapuhan. Kaagad ko ring naamoy ang mabango niyang pabango na nakadikit na yata sa katawan niya. Pinigilan ko ring masapo ang dibdib ko nang tumibok yun ng malakas. Hindi ko alam kung kailan nagsimula basta nagising na lang ako isang umaga na kumakabog na ang dibdib ko pag nagtatama ang aming paningin. Aray, bumalik ako sa katinoan nang bigla niya nalang ibato sa akin ang mga hawak niyang paper bags. Problema mo? Inis na tanong ko. Salubong ang kilay na tinignan niya ako. Isuot mo yan ngayon na, may pupuntahan tayo. Ha? Nagtatakang tanong ko. Hindi ka muna kakain. Mukha ba akong gutom? Pagsusungit niya sabay sulyap sa kusina. Tsaka kailangan mo yan ng lason. As if namang may lason akong magagamit. Hirapan ko siya tsaka hindi ka kaagad mamamatay no. Masyadong masama yung ugali mo. Dagdag ko pa pero syempre joke lang yun. Hindi naman talaga siya ganun kasama. Sadyang masungit lang siya at suplado. Palagi kasing nakasimangot, malayong malayo sa ama niyang si Don na palaging nakangiti. What did you just say? Ayan, nagsungit na naman po ang walang hiya. Wala, ang sabi ko gwapo ka sana binilang. I know, press kong saad niya. Malagat namang tinignan ko siya. Ha, but sorry to say ha, hindi ako pumapatol sa mga may dugong kriminal. Weird pero nasaktan ako sa sinabi niya. Dapat kasi talaga hindi ako nakikipag-usap sa kanya eh. Lintik siya, mapatunayan ko lang talaga na inosente ang kapatid ko, sasampal ko talaga siya ng lamesa. Kailangan ba talaga ganito kataas ang suot ko? Nanankit na yung mga paa ko eh. Kanina pa ako nagmamaktol sa kanya simula nang isuot ko itong takong na may 4th inch na taas. Hindi ako sanay mag-heels, palagi lang akong nakatsinelas. Ito ang unang beses kaya hirap na hirap talaga ako. Akala ko ba susundin mo lahat ng gusto ko? Tanong niya na nangunguna sa paglalakad papalapit sa kanyang kotse. May pupuntahan daw kaming party. Kung kaninong party, hindi ko alam. Hindi na ako nagtanong. Ayoko nga kasi siyang kausapin. So kasama to sa pagpapahirap mo sa akin. Hindi na siya sumagot. Nang makalapit kami sa kotse ay diretso na siyang pumasok ni hindi man lang ako pinagbuksan ng pinto. Buwisit siyang talaga. Anong akala niya sa akin? Marunong magbukas ng pinto, dahil tinted ang kotse niya kaya hindi ko siya makita sa loob. Bahala siya diyang maghintay, basta hindi ako papasok. Hindi ako marunong magbukas ng pinto, mamaya masira ako pa eh lalo na siyang nagalit. May ilang minuto rin siguro akong nakatayo bago bumaba ang bintana ng kotse kung saan siya nakaupo. What? Salubong ang kilay na tanong niya. Hindi ako marunong magbukas ng pinto. Kung gusto mo akong pasakayin, pagbuksan mo ako. Taas kilay na tugon ko. What? Tuluyan na akong napairap at watan mo yang mukha mo. Mukhang wala pa siyang balak na pagbuksan ako ng pinto pero sa huli ay padubog din siyang lumabas ng kotse, umikot sa kabila para pagbuksan ako. Thank you, nangaasar kong saad. Pili ako pa siyang nginitian, tanging irap lang ang ginawa niya bago padubog na sinner ang pintuan. Masira sana yang kotse mo. Matagal ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa tila palasyong bahay. Malawak, maingay, at napupuno ng ilaw ang paligid. Mukhang maraming tao base na rin sa dami ng nakapark na kotse dito sa parking area. Umayos ka Isabela. Ipakikilala kita sa lahat bilang asawa ko. Huwag na huwag mo akong ipapahiya, anya nang makalapit sa akin. Kaagad niya akong hinapit sa bewang. Mahina naman akong napasinghap, gulat ding tinignan ko siya. Baka walang maniwala, bakit naman wala? Saglit kaming huminto sa paglalakad, bahagya din siyang lumayo sa akin at pinakatitigan ako. Naiilang naman akong nag-iwas ng tingin. White fitted dress ang suot ko ngayon, hanggang tuhod lang ang haba nun habang ang buhok ko naman ay hinayaan kong nakalugay. Tanging pulbo lang din at manipis na makeup ang nakalagay sa mukha ko kaya kung may kakilala man ako sa party ay check na makikilala agad ako. Maganda ka naman, kahit sino maniniwala, saad niya na siyang dahilan para mag-init ang mukha ko.
Hindi ko alam pero marami namang nagsasabi na may itsura nga ako pero iba ang epekto nung siyang nagsabi. Dahil sa pagkailang sa kanyang sinabi sa pananakit ng aking paa ay muntik na akong mabuwal. Mabuti na lang at kaagad niya akong nalapitan at nayakap sa bewang. Hey careful. Ngayon naman ay halos maduling ako sa pagkakalapit ng mukha namin, malaya tuloy tumatama sa mukha kong mainit niyang hininga. Kinakabahang nag-iwas ako ng mukha nang ma-realize na kanina pa pala ako nakatitig sa kanya partikular na sa mapula niyang labi. Relax. Natatawanan saad nang mapansin ang pagkailang ko. Hinawakan niya ako sa dalawa kong balikat, pinatayo ng tuwid bago lumayo sa akin. Kaagad din naman akong dumistansya sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay aatakihin na talaga ako kapag nagdikit pang muli ang balat namin. Sa party ay halos mayayamang tao ang nakakasalamuhan namin at tama siya nang sinabing ipakikilala niya ako bilang asawa. Marami ang nagulat pero mas marami ang natuwa lalo na yung mga barkada niya na karamihan ay nagtatampo na iba kadod. Hindi pa rin ako makapaniwalang nalihim mo sa aming lahat na kinasal ka na pala sa Canada saad ng isa sa mga kaibigan niya kaya pala kahit anong gawin ninsaw ng pinsan ko hindi mo pinapatulan loyal husband ka naman pala wika naman nang nagpakilala ang Gabriel kung ganyan ba naman kagandang mapapangasawa ko baka hindi na rin ako umalis pa ng bahay para namang gusto kong mamula sa sinabi niyo ni Diego tila naman proud na lalo akong hinapit ni Alejandro sa bewang marami pa silang napagkwentuhan at medyo na out of place na ako kaya naman nagpaalam muna ako na magbabanyo hindi ko maiwasang humanga kay Damien. Bukod sa gwapo siya meron din siyang isang salita. Walang nakakakilala sa akin dito. Ibig sabihin lang nun hindi pa niya ikinakalat na ang kapatid kong suspect sa pagkamatay ng ama niya. Isa kasi sa kasunduan namin ay ang pakiusap ko na huwag niya munang sasabihin sa mga pulis ang tungkol sa kapatid ko hanggat hindi pa ito nakikita. Hindi naman kasi lingid sa akin na ang iba sa mga pulis ay may pagkasira ulo baka kapag nalaman nila at nakita ang kapatid ko ay baka kung anong gawin nila. Kanina pa akong nakaharap sa salamin. Iniisip ko kung lalabas pa ba ako. Naiinip na kasi ako roon, nakakaantok kung ayain ko na lang kayang umuwi si Damien. Malalim na rin naman ng gabi Sa naisip ay saka na lang ako nagpasyang lumabas. Marami pa ring tao ang iba sa kanila'y binabati ako. Sobrang sikat naman kasi talaga sa business world ni Damien. Nang makarating kanina sa pwesto namin ay hindi ko na siya roon matagpuan kaya naman nag-ikot-ikot na lang ako sa paligid. Una kong pinuntahan ang pool area pero wala siya roon, maging sa garden ay wala siya. Masyadong malawak ang lugar kaya hindi ko alam kung saan ko pa siya susunod na hahanapin sa halip ay napagpasyahan ko na lang na magtungo sa parking lot sa kotse ko na lang siguro siya hihintayin. Naturuan niya naman na ako kanina kung papaano magbukas at magsara ng pinto ng kotse. Binigyan niya na din ako ng duplicate ng susi niya. Hindi ko alam kung magtitiwala na ba siya sa akin o sinusubukan niya lang ako. Malapit na ako sa parking lot nang makarinig ng mahihinang boses sa may hagdan na siyang dadaanan para makarating sa parking. Mahal na mahal kita, Damien. Bakit ba hindi na lang ako? Nang marinig ko ang pangalan ng binata ay mas nilakihan ko pa ang paghakbang ko nang tuluyang makarating sa hagdan ay halos matulo ako sa pwesto. Ko sa kaganapang bumungad sa akin. Si Damien at ang babaeng narinig kong nagsasalita kanina ay magkalapat ang mga labi. Kaagad akong napaatras at nasapo ang aking dibdib na biglang nanikip. Mariin akong umiiling, hindi ko matanggap na nasasaktan ako sa nakikita ko ngayon. Bago pa tuluyang makagawa ng ingay ay mabilis ko na lang nilisan ang lugar na yon sa kabilang exit na lang ako lumabas at habang naglalakad paulit-ulit kong tinatapik ang dibdib ko ang bigat pa rin kasi hanap na yan bakit ba ako nasasaktan ano bang pakialam ko sa kanya para na akong baliw na umiiyak nagsasalitang mag-isa habang naglalakad dito sa kahabaan ng kalsada. Tama. Wala dapat akong pakialam sa kanya wala lang naman siya at hindi siya importante sa akin pero kahit anong pangungumbinsi ko sa aking sarili tila ayaw sumang-ayon ang puso ko. Patuloy pa rin iyong nasasaktan dahilan para patuloy din akong umiyak. Sa aking paglalakad ay hindi ko na malaya na malayo-layo na palang nararating ko at huli na para ma-realize ko na nasa madilim na akong parte ng kalsada. Saka na lang ako tumigil sa paglalakad nang makasalubong ang dalawang lalaking mukhang lasing. Uy pare, nakikita mo ba yung nakikita ko? Malamang napaka-sexy niyan para hindi makita. Kaagad akong napaatras nang magsimula silang lumapit sa akin pa-impul din akong tumingin sa paligid para maghanap ng pwedeng panlaban. Hi miss, isa ka bang diwata? Dalhin mo naman kami sa langit.
Napangiwi ako nang mabilis silang makalapit sa akin at naamoy ko ang mabaho nilang hininga. Huwag kang matakot sa amin, mabait naman kami. Hindi ko sila pinansin at nanatiling kalmado at bago pa man sila makalapit ay mabilis ko nang dinampot ang maliit na sanggang nakita ko sa gilid. Subukan niyong lumapit, hahampasin ko kayo. Iniamba ko sa kanila ang hawak ko na ikinatawa lang nila. Yan ang gusto ko, palaban, saad ng payat na lalaki at mabilis akong nilapitan pero agad ko rin naman siyang nahampa sa mukha ng sanga dahilan para maputol ang sanga. Malakas ding napadaing ang lalaki. Pagkatapos ay magkakasunod na napamura. Galit namang lumapit pa sa akin ang isang lalaki. Agad nitong naaga sa akin ang hawak ko at nahigit ako sa braso. Matapang ka ah. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Bitawan mo ako ah. Malakas akong napadaing nang sikmuraan ako nito. Sa sobrang sakit ay nanghihina akong bumagsak sa sahig. Wala ka pala eh, sa nanlalabong mga mata ay kita ko pa kung papaanong mingisi ang lalaki habang naghuhubad. Ako naman ay tuluyan ng naiyak unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Don't you dare touch my wife. Kapwa kaming nagulat nang marinig ang galit na boses na yun at lalo lang akong napaiyak nang tuluyang makita si Damien. Madilim ang aura nito lalo na nang makita ako. Wala na siyang sinayang na oras, kaagad niyang sinugod ang lalaki. Isang sapak lang ang ginawa niya ay kaagad nang nawala ng malay ang lalaki. Kahit nanghihina ay pinilit kong tumayo balak kong magpasalamat kay Damien. Salamat. Hindi ko na nagawa pang ituloy ang sasabihin ko nang lapitan niya ako at mahigpit na yakapin. Malakas akong napasinghap at gulat na namilog ang aking mga mata. Hindi ko alam pero feeling ko habang yakap niya ako ay takot na takot siyang mawala ako. Pagkatapos niya akong yakapin ay bigla naman akong binuhat na pangkasal. Damon, hindi makapaniwalang tinignan ko. Siya pero seryoso lang ang mukha niyang naglalakad ni hindi man lang ako binalingan ng tingin. Tahimik niya akong aynal-alayang makasakay sa kotse tila natatakot na masaktan ako. Pagkatapos ay umikot siya sa kabila. Buong biyahe ay tahimik lang kami nagpapakiramdaman paminsan-minsan ay paimpol ko siyang tinitignan. Hindi ba siya galit? Tahimik lang siya habang nagmamaneho na para bang may malalim na iniisip. Hindi ko tuloy maiiwasan ang magtaka, di ba dapat ay pagalitan niya ako kasi obvious naman na tinangka akong tumakas. Pero iyon nga, minalas pa rin. Teka, iyong kanina habang yakap niya ako, ramdam ko ang matindi niyang pag-aalala sa akin pero kaagad din akong napailing. Baka guilty lang siya dahil nakikipaghalikan pa siya sa iba samantalang ipinagkakalat niya na asawa niya ako. Nang makarating sa bahay ay nagtangka pa siyang babuhitin ulit ako pero kaagad ko na siyang pinigilan. Ayos na ako. Hindi na siya umimik sa halip ay tinitigan lang ako, naiilang naman akong nag-iwas ng tingin. Fine. Aniya bago ako tinalikuran at nauna na sa pagpasok ng bahay. May sayad talaga, ang bilis kausap, di man lang ako pinilit. Nagtatakang tiningnan ko siya na makitang pumasok siya sa aking silid. Bakit? Mariin niya akong tignan na nagpatigil sa aking pagsasalita. Dito ako matutulog ha, halos malaglagan pang ako sa narinig. Dumiretso siya sa sofa at parang haring naupo roon bago ako muling tiningnan. Babantayan kita, baka maisipan mo na namang tumakas. Hindi kaagad ako nakaimik, akala ko hindi siya galit, naiilang na lang na sinarahan kang pinto at nagtungo sa kama. Hindi na ako magpapalit ng damit, masakit pa rin ang sikmura ako at gusto ko na lang magpahinga. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo, muli niyang saad dahilan para lingunin ko siya. Nakasandal na siya ngayon sa sofa at nakapikit na ang mga mata. Matulog ka na, bukas na tayong mag-usap. Alam ko naman wala siyang gagawin sa akin, sa ilang araw na kasama ko siya, napatunayan kong hindi naman siya ganon kasama, baka natabunan lang talaga ng galit ang puso niya sa nangyari sa kanyang ama. Bago mahiga ay muli ko siyang tinitigan, ang gwapo niya. Pero alam kong hindi lang iyon ang dahilan kung bakit hindi ko magawang magalit sa kanya ng matagal. May ibinubulong ang puso ko na ayaw ko munang pakinggan, natatakot pa akong malaman kung ano iyon. Sa ngayon, kailangan ko muna talagang makita si Mateo at malinis ang pangalan niya. Magaan ang pakiramdam ko nang magising ako kinaumagahan, kaagad akong tumayo't niligpit ang aking hinigan pagkwa ay nagtungo sa silid para maghilamos. Pagharap ko sa salamin ay natigilan ako nang makitang iba na ang suot ko ngayon, dress ang suot ko kagabi bakit ngayon ay naka-pajama at t-shirt na ako. Dalawa lang kami ni Alejandro dito kaya alam kong siya lang ang pwedeng manggialam sa akin.
Sa naisip ko ay inis kong tinungo ang silid ni Alejandro. Hoy, lalaki, lumabas ka nga dyan, halos sirain ko ng pinto ng kanyang silid. Lumabas lang siya maaga pa kaya alam kong natutulog pa siya at wala akong pakialam kung madyay gising ko siya. Siraulo siya ang sabi niya kagabi hindi niya ako gagalawin Damien isa lumabas ka sabi dyan eh. What are you doing, woman? Tinig mula sa aking likuran. Wala kang pake saglit akong natigilan nang ma-realize na si Alejandro na ang nagsasalita kaya naman inis ko siyang nilingon. Ikaw. Balak ko na sana siyang singhalan kaso kahit sino naman siguro matutulala kapag nasa harap mo ngayon ay gwapong lalaki tanging padamdamyo lang ang suot at may hawak na tasa para siyang modelo ng kape, kapeng masarap. What? Salubong ang kilay na tanong niya. Kaagad ko namang ipinilig ang ulo ko at pilit na kinakalma ang sarili. Ikaw ay tila naghihintay ng tignan niya ako. Paimpol pa siyang humigop ng kape, hindi ko tuloy maiwasang mapalunok. Bakit kasi ang pula ng mga labi niya parang gusto ko tuloy sa bunutan iyong babaeng pangahas na humalik sa kanya. Bakit pinalitan mo ang suot ko? Nakikita ko kasing hindi ka komportableng matulog kagabi kaya naisipan kitang palitan. Why is there a problem? Kunot noong tanong niya. Sarap batukan, nagtanong pa talaga siya ha. Malamang Mr. Senggal ko, pinamwanggan ko siya. Nakita mo ng buong katawan ko napakamanyak mo may paabi sabi ka pang wala kang gagalawin sa akin kahit kakulang na lang ay kunin kong hawak niyang tasa at ibuhos sa kanya ang laman noon. Kainis talaga. What's wrong with that? You're my wife after all and besides, your body is not my type so don't worry. Wala talaga akong ginawa sa'yo. Anyang sinusuri pa ng tingin ang kabuuan ko. Ano-anong sinabi mo? Hindi ko galing ulitin ang mga sinabi ko na babae seryoso niyang saad bago ako mariing tignan now ang tanong ko naman ang sagutin mo mariin akong napalunok masyado siyang seryoso nakakakaba bakit ka tumakas akala ko ba may usapan tayo naiilang akong umiwas ng tingin Brenna I'm asking you nakita kasi kitang nakikipaghalikan masama ko siyang tinignan so bahagyang tumikwas ang kilay niya anong so di ka man lang ba magsosorry hindi makapaniwalang tinignan ko siya why should I and kaya ka tumakas dahil doon why nagseselos ka ba tila nga asar nang umisi pa siya nagseselos hapagak kung natawa bakit naman ako magseselos bakit nga ba kung pwede rin naman natin yung gawin sira ulo ka talaga kung sapakin kaya kita tuluyan na siyang napahagalpak ng tawa ako naman ay halos mamulan na sa galit talaga bang tinatawanan niya lang ako seryoso ako Damien pinakilala mo na akong asawa mo sa lahat tapos bigla kang makikipaghalikan sa iba kung may ibang nakakita sa inyo ano nilang iisipin ng mga tao na putol ang aking pagbubunganga ng bigla niya na lang akong halikan sa labi isang mabilis na halik lang yun pero halos magimbalang buo kong pagkatao ang puso ko'y kulang na lang tumalbog na sa sobrang lakas ng kabog ang ingay mo tatawa-tawang saan niya bago ako tinalikuran na iwan naman akong tulala at hawak ang labing hinalikan niya matapos ang halik na yon napansin kong unti-unting pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Damien malimit ko na siyang nakikitang umiti at hindi na rin pagalit kung tumingin sa akin kay na rin siya ng katulong ko sa bahay at hindi ko alam kung magugustuhan ko ba ang pagbabago niya lalo lang kasi akong nahuhulog sa kanya at kahit umiwas ako ay siya naman itong patuloy na lumalapit tulad ngayon papunta kami sa resort na pagmamayari daw niya at isang linggo kaming mananatili doon presko at maganda ang paligid magaan sa pakiramdam no wonder di nadayo ito ng mga turista at kahit maraming tao ay hindi nagning dahilan yun para hindi ko magustuhan ang lugar na ito regalo ta ni dad nung last birthday ko mula sa likod ay sumulpot si Damien simpleng short at white sando lang ang suot niya pero napakalakas pa rin ng dating ang ganda siguro mahal na mahal ka ng daddy mo marahan siyang tumango bagong umiti tulad ko ay diretso lang siyang nakatingin sa malinis na dagat ako lang naman yung sira ulo masyadong pasaway kung kailan handa na akong buma magpakatino saka naman siya nang iwan na tahimik ako at paimpol siyang tinignan iba ang pagkaseryoso niya ngayon at ngayon ko lang din siya narinig na nag-open up kaya naman hindi ko alam kung ano bang dapat na sabihin malalim siyang bumantong hininga bago ako nilingan nakangiti siya pero malungkot ang mga mata let's go inside pareho tayong pagod sa biyahe anya hindi na rin ako tumanggi pa ng alalayan niya ako sa bewang ko. Kinabukasan ay maaga akong gumiyak binigyan ako ng pera ni Damien at iyon ang ginamit ko para makabili ng red toothpaste naiinis pa rin kasi ako kapag naaalala ko yung sinabi niya na hindi niya type yung katawan ko oo at hindi ako kaputian pero may hugis naman ang katawan ko humanda ka ngayong Damon tingnan ko lang kung hindi mo ako pagbawalang lumabas sa suot ko parang timang akong napangiti sa naisip ganun kasi sa napapanood ko laging pinagbabawalan ng male lead ang bidang babae perfect napapalakpak pa ako nang makitang sarili ko sa salamin ng
kontento ay masigla akong lumabas tanging tupes at asol na manipis na balaba lamang ang suot ko na abutan ko si Damian sa salas nakaupo sa sofa habang busy sa pinanunood tumikim ako upang agawin ang atensyon niya para kasing wala siyang balak na pansinin ako suplado magsiswimming lang ako asaad ko pero ang loko simpleng tango lamang ang ginawa ni hindi man lang ako binalingan ng tingin na iinis na kinalma ko ang sarili ko mabuti na lang at nakita ko ang cellphone niya sa gilid ng TV pili akong napangiti sa naisip ayaw mo akong pansinin mabagal akong naglakad palapit sa cellphone niya sinigurado kong mapapatingin talaga siya sa akin what are you doing kunot noong tanong niya nang lingunin ko siya ay nakatingin na siya sa akin partikular na sa katawan ko lihim naman akong napangiti maakit ka ngayon peram ng phone mo magseset niya wala I mean hindi mo man lang ba ako pagagalitan sa suot ko and why would I do that may masama ba sa suot mo anyang nakafocus sa katawan ko ang mga mata naiilang naman akong umiling o yun naman pala you may go huwag ka lang magbababad baka sipunin ka muli niyang binalik sa TV ang atensyon niya laglag ang balikat na lumabas ako ng cabin bakit ganon siya parang walang pakialam sa akin, man lang ako pinagbawalan hindi niya ba naiisip na baka mabastos ako sa suot ko. Nakakainis siya hay bakit ba kasi umaasa akong ganon ang gagawin niya mukhang wala naman siyang nararamdaman sa akin hindi pa ako naliligo pero nalulunod na kagad ako sa sobrang sakit at dahil nawalan na ng gana ay nagpasya na lang akong maglakad-lakad malayo-layo na rin ang nararating ko kaya naupo muna ako sa bakanteng kubo sakto namang may dumaan na lalaking mukhang may lahi ang ganda mo naman para mag-isa wika nito sabay tabi sa akin kaagad naman akong lumayo o easy ka lang wala naman akong gagawin sa'yo gusto ko lang makipagkaibigan natatawang wika nito hindi ko naman gustong makipagkaibigan tugon ko sabay tayo may itsurang ng mukha namang hindi gagawa ng maganda masyado kang maarte dito kamuna malakas akong napasinghap ng basta niya na lang akong higitin sa braso paupo tuloy akong napasubsob sa dibdib niya bitawan mo nga ako ano ba pinagsusuntok ko ang dibdib niya pero tila ba wala lang yun sa kanya mas lalo pang lumala ang takot ko nang hawakan niya ang hita ko at himas-himasin ngayon ay lihim ko nang minumura ang sarili ko bakit ba kasi sa tuwing gusto kong mapalayo kay Damien napapahamak ako nagsisisi na tuloy ako kung bakit hindi na lang ako naligo alam kong magugustuhan mo rin, pa-hard to get kape halos-halos kita na nga ang kaluluwa mo sa suot mo walang masama sa suot niya ikaw lang ang masama tuluyan ng pamatak ang luha ko nang marinig ang boses na kanina ko pang hinihintay na dumating ako mang-iimik pa ang lalaking Maniakis nang mabilis itong higitin patayo ni Damien at sapakin sa mukha ako naman ay kaagad na lumayo sa kanila nanginginig pa rin ang katawan sumubok pang tumayo ang lalaki pero kaagad din itong nalapitan ng tatlo niyang tauhan turuan niyong. Nang leksyon yan utos ni Alejandro bago ako nilapitan umiiyak na sinugod ko siya ng yakap sorry sad ko it's okay lumayo siya saglit para habarin ng t-shirt at sinuot yun sa akin kung hindi sana ganito yung sinuot ko he cut me off ipinatong niya ang daliri sa labi ko it's not your fault okay sadyang may mga Maniakis lang talaga gusto ko lang kasing magpapansin sabi mo hindi mo tahip ang katawan ko kaya sinuot ko to para pagsisihan mong sinabi mo muli hindi ko na naman natapos ang sasabihin ko matamis siyang ngumiti matapos ko yung sabihin ay pinagsisihan ko din yun kaagad Brenna haha dammit baby hindi mo lang alam kung papaano ang pagpipigil ang ginawa ko noon habang hinuhubaran ka na huwag kang hawakan ayokong gumawa ng hindi mo magugustuhan at lalong ayokong pag-isipan mo ako ng masama kaya yun na lang ang sinabi ko ibig sabihin nagsinungaling ka lang noon I guess oo ako dapat ang mag-sorry hindi ko siya pinansin sa halip ay nilapitan ko siya tumingkayad at pilit na iniaabot ang kanyang labi agad akong napapikit ng maramdaman ang malambot niyang labi ramdam kung natigilan siya tila nagulat ni Din sa aking ginawa. Nang ilang minuto ay hindi pa rin siya gumagalaw saka pa lang ako nagmulat at nahihiyang lumayo sa kanya. Sorry. Akmang tatalikuran ko na siya nang pigilan niya ako sa braso. Hinapit niya ako sa bewang at ako naman ang natigilan ng halikan niya rin ako, halik na puno ng pag-iingat at pananabik. Tuluyan na akong pumikit at yamakap sa kanya. Tuluyan ko na ring inamin sa aking sarili ang totoo kong nararamdaman sa kanya. Mateo's point of view. Ang gusto ko lang naman ay makatulong kay Ate Isabela. Sa bawat araw kasi na magkasama kami, nararamdaman kong nahihirapan at napapagod na siya. Hindi lang siya nagsasabi dahil gusto niyang makatapos ako ng pag-aaral. Mahal ko ang ate kaya kahit hindi matalino ay sinisipag ko pa ring mag-aral pero kulang pa rin May isang subject pa rin akong naibagsak. Sobra akong na-stress na hindi ko alam kung papaanong sasabihin kay ate. Mas lalo pa akong na-stress nang malaman kong hindi na ako makakasama sa scholar. Graduating na ako, magka-college na't dagdag pa yun sa gastos ni ate. Si ate na halos wala ng pahinga, na hindi na nga makabili ng bagong gamit kaya naman ang sabihin ni Fernando na may alam siyang racket na malaki ang kitaan, hindi na ako nagdalawang isipan na sumama.
Nung gabing rin yun ay isinama at ipinakilala niya ako sa kaibigan niya raw na si Jegos, malaking tao, maporma. Mukhang may kaya sa buhay kaya naisip ko na baka maganda ang trabaho na ito pero yun ang akala ko. Huli na nang sabihin nila sa aking papasukin namin ang bahay ni Donner. Nung gabing yun ay nalaman kong hard killer pala si Jegos at isinama lang ako ni Fernando para magnakaw at para mapalabas na pagnanakaw ang dahilan sa pagpatay sa matanda. Gusto ko mang umatras nung gabing yun ay huli na. Tinutukan ako ng baril at pinagbantaan din nila ang buhay ni Ate Isabela kaya sa huli sinunod ko na lamang ang lahat ng utos nila. Nilimas naman namin ang lahat ng alahas habang tahimik na kinitil ni Jegos ang buhay ng matanda. Bago umalis ay nilapitan ko pa ang bangkay ng matanda, umiiyak na humingi ng tawad. Wala na akong pakialam kahit mabahira ng mancha ng dugo ang damit ko. Matapos ang nangyari ay tuliro akong umuwi ng bahay. Hiyang-hiya ako kay Ate Isabela at dahil ayoko na siyang madamay pa sa gulo kaya lahat ng naitabi kong pera iniwan ko sa kanya. Nag-iwan din ako ng liham. Ang mga alahas kong dalay balak kong isolay sa mga pulis. Balak ko nang sumuko sa pulis pero pinangunahan ako ng takot. Huhusgahan ng mga kapitbahay namin ang ate ko dahil nagpalaki siya ng walang hiyang kapatid. Ayokong mangyari yun kaya't lumayo ako. Binalikan ko sila Jegos at Fernando pero hindi natuloy. Nang makita ko kung sinong kausap nila, hindi ako maaaring magkamali. Si Mr. Pablo, matalik na kaibigan ni Don Emilio Guzman ang kausap ni Jegos. At base sa mga narinig ko ay si Mr. Pablo nag-utos na ipapatay ang Don. Parehas pa ang tatakbo sa pagkagobernador ang magkaibigan at dahil alam ni Castro na mas malakas at mas kilala si Don kaya hindi malabong hindi ito manalo kaya nagawa niya itong ipapatay. Hindi ako halos makapaniwala sa narinig. Sa takot ay lumayo ako. Sinubukan kong balikan si ate sa bahay ngunit wala na siya roon. Ngayon hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Ang tagal ko nang hinahanap si ate, nasan na ba siya? Sa paghahanap ay umabot na ako sa Mabuhay Resort at doon ay nagkasalubong ang landas namin ni Alejandro Guzman, ang anak ni Don Emilio Guzman. Sinong mag-aakala sa tagal kitang pinapahanap, nandito ka lang pala nagtatago sa resort ko. Madilim ang aura ang tanong niya. Nagulat man sa narinig ay kinalma ko pa rin ang sarili ko. Matalinong tao ang kaharap ko, siguro naman ay marunong din siyang makinig. Alejandro Guzman, umayos ako ng tayo't matapang na sinalubong ang tingin niya. Alam kong alam mong hindi akong pumatay sa ama mo kaya bakit akong pinapahanap mo? May utak ka naman siguro para malaman ang sagot sa tanong mo, di ba? Handa akong makipagtulungan sa isang kondisyon. Mariin ko siyang pinakatitigan. Alam kong hindi ko dapat siyang pagkatiwalaan pero mas malakas ang impluwensya niya. Alam kong matutulungan niya akong mahanap ang kapatid ko bago pa man ako maunahan ni Jegos. Tulungan mo kong hanapin ang ate ko. Bahagyang tumikwas ang kilay niya pagkatapos ay marahang tumango. Hindi rin nakaligtas sa akin ang kanyang kakaibang ngisi. Isabella's point of view. Kanina ko pa hinahanap si Damien. Nakahanda na kasing hapunan pero hindi pa siya bumabalik, sabi niya saglit lang siya. Dahil natakot na akong lumayo kaya sa may labas na lang ng cabin ako naghintay. Nangangawit na nga akong kakatayo kaya nang akmang papasok na ako ay may bigla namang tumawag sa akin. Isabela, I knew it was you, nakangiting matanda ang lumapit sa akin. Mr. Pablo, nagtatakang tinignan ko siya. Yes, iya. Tugon niya pagkatapos ko ay sumulyap sa aming cabin. Diyan ka tumutuloy. Nahihiya naman akong tumango. So totoo nga ang balita, mag-asawa na nga kayo. Tila hindi siya makapaniwala. Pasensya ka na iya, hindi lang ako makapaniwala. Sinabi niya kasi na kapatid mo raw ang pumatay sa kanyang ama kaya nakapagtatakang pinakasalan ka pa niya eh. Kung sa bagay, mahal niyo naman yata ang isa't isa eh. Halos manlaki ang gulat sa mga mata ko sa narinig. Papanong, sinabi niya po na kapatid ko ang, halos hindi ko na matapos ang sasabihin ko. Hindi mo ba alam, wanted na ang kapatid mo. May mga sinabi pa siyang halos hindi ko na marinig. Malakas ang kabog ng dibdib ko at the same time ay naninikip din. Paano niya yon nagawa? May usapan kami. Ang sabi niya kami lang ang nakakaalam. Pagkabukas pa lang ng pinto ay kaagad ko nang sinugod ng mag-asawang sampa si Damien. Nakahawak sa pisngi at gulat na tinignan niya ako. Hey, what was that? Mayabang ka. Ang sabi mo hindi mo ipagkakalat hanggat wala pang matibay na ebidensya. Naiiyak na sambat ko.
May usapan tayo, di ba? Kaya pumayag akong pumirma. Teka, hindi kita naiintindihan,